Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na kong bayad na libre lang. Tulong mo lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, topic natin ngayon po today sa Reflexo. Ano among buting balita sa araw nito? Na-stress ka na ba sa napabalitaan mo ngayon, lalo na po dito sa ating bansa? Na tila ba talagang ang gulo-gulo na, no? Parang ang dami nating problema. Bukod sa ating bansa, no, na kung saan ay yung flood control ay laman pa rin ng balita kahit saan ka tumingin sa social media. Hindi lang yun, kahit ang mga mismong problema natin, pag nakita mo kahit sa ibang bansa, no, yung Nepal, yung Indonesia, kumbaga nagagalit na rin sila sa corruption sa kanilang gobyerno, parang sa atin. At kanina lang din, no, meron ding sa US na habang nagsasalita itong si Kirk tayo, no, isang influencer ang binaril. Bukod pa sa sarili nating mga problema, mga bayarin at kung ano-ano. Kung titignan mo, no, bakit kaya nangyayari to? Maraming minsan nagtatanong, bakit kaya pinapayagan ni Lord na para bang unfair ang buhay, no? Kung nanonood kayo ng balita, ang daming pera, bulto-bulto, ano yung pinakita po ng mga taga DPWH, yung mga district engineer, na kung saan para bang pinagati-hatihan nila yung pera natin, yung ating tax, no? Bakit kaya pinababayaan, no? Parang bakit kaya nangyayari yan? Samantalang tayong mga ordinaryong mga Pilipino ay talagang kayod kalabaw ang sinasabi, no? Gigising ka ng maaga, bibiyahe ka, abot ng anong traffic, pipila ka sa LRT, sa jeep, sa bus, at tila ba parang gipit na gipit pa rin tayo, kulang pa rin tayo sa financial, gawa nga ng yung iba sa atin minimum lang ang sahod, yung iba kakarampot lang, parang nakaka-stress, di ba? Pero huwag po tayong mawalan ng pag-asa, dahil unang una, hindi po natutulog si Lord. Alam naman niya kung ano yung tama o mali, at alam niya, at siya yung makatarungan, no? Walang naitatago sa kanya, alam po natin lahat yan. Kaya yung mga taong ganito, no, na talagang nagpakasasa sa kaban ng bayan, pinansugal lang, pinantalo lang sa kasino, at may mga sangkot pa ng politiko, ay harap din sila balang araw, no? Kaya sabi sa Galatia chapter 6 verse 7, huwag ninyong linlangin ng inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang anihin. So, ibig sabihin na pag puro kasamahan ang tinatanim mo dito sa mundong ibabaw, yan din po ang i-harvest mo o anihin mo. Pag nagtanim ka naman ng mga mabubuti, bagamat hindi tayo perfecto, no? Tumutulong ka sa kapwa, magalang ka, marespeto ka, di ba? At lumalabang ka ng patas, wala kang inaapakang tao, ay darating din yung araw ay aani ka rin, di ba? Kaya yung po mga taong ganyan na talagang sobra, no? Sobrang kagahaman na, talagang parang nilimas na lahat yung kaban ng ating bayan, mananagot pa rin naman po sila, no? Ano man ang kanilang posisyon, presidente man, vice president, senador, mga congressman, mayor, darating din araw, mas malaking pananagutan po sa kanila dahil malaki ang kanilang responsibilidad, no? Kaya yan po ang ating lagay sa ating puso't isipan, na kahit na ano mo nangyayari sa ating paligid, kabi-kabila ang negative sa social media, ano lang po tayo, no? Relax lang po tayo. Ang lahat po ng yan ay control ni Lord, no? Bagamat magulong tignan, pero at the end of the day, si Lord pa rin po ang masusunod. Kaya nga ngayon, no, kung mapansin niyo po sa mga investigasyon, unti-unti na, no? Unti-unti nang nabubulgar yung mga taong kasabwat na mga ito. Kaya tayo po, tuloy lang sa panalangin, ipagdasal po natin ang ating bansa, yung mga leader. Sana susunod po, no, na election, iboboto na po natin yung mga tao talagang alam natin na para sa bayan, hindi sa kanilang personal na interest, hindi sa kanilang personal na bulsa,
na kung saan ay ang apektado ang taong bayan. Ang naghihirap ay taong bayan. Kaya yan po, no, wag na po tayong gumaya sa kanila. Maging mabuti po tayong tao, bagamat hindi nga tayo perfecto, at least majority po ng ating ginagawa ay pawang kabutihan. Para darating yung araw, di ba, ay yan ay ating aanihin. Yan ang pinakamagandang pagtatanim. Imbis na kayamanan na galing sa masama, kundi kabutihan galing sa puso para sa Diyos. Kaya tayo manalangin sa mga kapatid natin may mga karamdaman, problema sa pamilya at pinansyal. Sabay niyo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsakin ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless niyo po mga kapatid naming nanonood sa aking vlog na may karamdaman. Iunat niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Aplosin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. At ganoon din po, Lord, sa mga pamilyang nakakagulo o hindi nakakaunawaan dahil sa taas ng pride. Ipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat ay pairalin ng pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganoon din po sa financial, Lord, na maraming naghihirap sa amin. Lalong-lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga, na ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa. Pambili ng ulam, pambahon sa mga bata, pambili ng gamot, kung ano-ano pa. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinaan at kasalanan. I-bless niyo rin po ang aming bansa na sana po ay magtinunay yung aming mga leader na mabubuti at maging maayos na po ang lahat at isipin nila para sa kapakanan ng taong bayan. Lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Thank you very much, friend. God first.